Lord. Maganda po ng ating topic sa araw na ito. At hindi ko po kayo makita. No? Yan, magandang araw ulit sa ating lahat. Yan, bago tayo magsimula sa message na binigay sa atin ng Panginoon, gusto ko muna kayong batiin lahat at i-welcome yung bawat isa sa atin na nandito sa Zoom at siyempre din sa mga makakapanood pa nito mamaya ng replay. And kung kayo po ay regular na kasama namin or bumisita, first time na bumisita, welcome po kayo dito sa ating online service sa Global House Community Church. Ang presence niyo po ay malaking blessing sa aming lahat. Amen. At kung kayo din po ay nakakadalo, no? At I'm sure na napakinggan niyo po yung ating nasa series po kasi tayo ng Days of Noah series. Ayan, napag-aralan na po natin yung una po na nagturo sa atin ng introduction ay si Pastor Olan. Yung pangalawa naman about corruption, si Pastora Vanessa. At pangatlo about violence, si Pastor Rachel. And yung pang-apat, si Sister Sondra about God is our great architect. And yung panglima ay si Sister Donna about faith of God. And yung last lang po na ito lang nung last Sunday at Thursday ay about giants. Ito naman ay si Sister Grace. At nagpapasalamat ako sa Lord kasi ako po ay nabigyan ng assignment na ang topic po natin na pag-aaralan ay about Noah, Preacher of Righteousness. Yan po yung ating pag-aaralan ngayon. So, imaginein po natin, no? Isipin mo po natin si Noah, parang isang traffic enforcer sa gitna ng baha. Habang lahat ng tao nagmamadali, nagkakagulo, at hindi sumusunod sa tamang daan. Imagine niyo si Noah nakatayo, tapos sumisigaw siya. Sabi niya, dito ang ligtas na daan. 'Di ba? Sumunod kayo sa Diyos. Pero imbis na makinig, pinagtatawanan siya, sinasabihan ng wala namang ulan eh. Ang ang weird mo. Yung iba pa nga siguro kung ano-ano na sinasabi sa kanya pero ah sinasabihan na siya siguro ng baliw, ganyan. Pero hindi siya tumigil. Araw-araw habang ginagawa niya yung art, sinishare niya o ipinapahayag niya ang message ng ating Panginoon. Imagine niyo si Noah, hindi po siya sikat. Hindi siya celebrity, hindi siya vlogger, mga ganun, di ba? Wala siyang reels. Hindi siya pinapansin. Pero napakaganda ng heart ni Noah kasi siya ay may puso na tapat sa ating Panginoon. Ah, at imaginein din natin, no, na yun nga, si Noah, may isang lalaki na nasa gitna ng disyerto, gumagawa ng malaking barko, walang ulan, walang dagat, pero araw-araw, martilyo at kahoy ang hawak niya. Tanong ng mga tao, ano ba yan? Barko sa disyerto? Sagot ni Noah, may darating na baha, maganda tayo, magsisi kayo. Pero pinagtatawanan siya, tinatawag siyang baliw. Yun nga yung, di ba, kanina sa inyo, kung ano sinasabi sa kanya, halos tawagin din siyang baliw. Pero makikita nyo na si Noah ay nag-preach pa rin. Diba? Preach pa rin niya yung sinasabi ng Panginoon. Imagine niyo walang microphone. Hindi kagaya ngayon sa generation natin. Ang dami mo nang pwedeng gamitin. Diba? May social media. Pwede ka nang mag-preach kahit saan. Na meron kang ganito, yung na platform. Pero nung time ni Noah, wala. Bago po natin basahin yung ating scriptures, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Thank you, Lord, na
Ikaw ang aming guide, ikaw ang aming teacher ngayong araw na ito. And Lord, anoint my lips, Lord. Thank you, Lord, for words in season that will proceed out of my mouth. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Be our teacher today. And I pray, Lord, na yung mga aming mapapag-aralan ngayong araw na ito ay tumimo po sa aming puso, maging encouragement, maging kapayapaan, maging healing, Lord God, maging comfort, Lord, and Lord, maging prosperity sa bawat isa, Lord God. Dalangin ko, Lord, na ang aming mga puso ay maging matabang lupa, Lord, to receive your word, Lord God. And Father God, ikaw manguna sa amin, Panginoon, samahan mo ang gawain namin. Ikaw ang mag-glorify, Lord God. In Jesus' name, Amen. Amen. Sabi sa Genesis chapter 6, verse 9, Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Napakasarap na ano, no, imaginein mo yung pangalan mo. Yung pangalan mo, na ito kagaya ni Noah, sabi dito, Noah was a righteous man. Papalitan mo na, imagine mo ikaw yun. Halimbawa ako, sabihin ko, Lady Len was a righteous woman, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Diba, napakasarap, no? Pero, kumbaga, lumakad ka sa katuwiran ng Panginoon nung time mo. At, diba, yung buhay mo ay righteous, blameless sa panahon mo. Napakasarap na yung pangalan mo ay ah, na maging kagaya ni Noah na ganyan. Sinabi ni Lord na Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully. Alam mo, no, ang prayer ko, tayong lahat, no, maging kagaya rin ni Noah, na may, na ganito rin na we walk faithfully with God. Sabi sa 2 Peter 2:5, kung makikita po natin dito na sinabi na Noah, a preacher of righteousness. Hindi ko na po nilagay yung ano, yung buong uh, word. Nilagay ko na lang yung Noah, a preacher of righteousness. Sinabi sa second book. At mababasa rin natin sa Hebrews 11, chapter 7. Sabi dito, teka, wala pala ako ganun. Meron ako dito nakasulat. Faith at obedience ni Noah bilang model ng righteousness. Makikita natin yan sa Hebrews 11 chapter 7 na yung faith at obedience ni Noah ay magiging kumbaga role model natin sa righteousness. Ano po yung key lessons dito sa Genesis chapter 6? Sa verse 5, sabi dito, wickedness was everywhere. Grabe yung evil, ano, no, evil hearts ng mga tao dito. Halos, kung titignan natin, parang wala na si Lord. Kumbaga, Lord na nila yung sarili nila, sila na yung tama. Wala na yung katuwiran na dapat ay, di ba, si Lord lang yung inuuna. Sa verse 6 naman, God was grieved. Hindi lang nagalit ang Diyos, sasaktan siya kasi nga, di ba, ah, tinitignan niya siguro yung mga anak niya na ano na ito yung mga create ko, ba? Parang bakit naging ganito? Naging masama yung mga tao. Kaya, alam niyo, napakabuti ni Lord kasi may nakita pa rin siya na isang tao. At mababasa natin yan sa verse 9. Sabi dito, Noah is sold out. Sa gitna ng kasamaan, si Noah ay righteous. Hindi siya perfect pero faithful siya. Kaya nga 'di ba pag nabasa niyo yung Genesis chapter 6 verse 9 sabi doon 'di ba? Noah walked with God. Imagine niyo yun 'di ba? Meron pa rin isang tao na tumayo para ma-save. 'Di ba? Kung bakit tayo narito ngayon dahil sa sa obedience ni Noah at nag-stood out siya, tumayo siya sa pagiging righteous niya. Noah preached through obedience.
hindi lang salita. Ang paggawa niya ng arko ay sermon na rin. Kumbaga, habang gumagawa siya ng ark, siguro habang nagmamartilyo, yung nagpupukpok, eh, nagpipreach din siya. Araw-araw, pinapakita niya yung mensahe. Sabi niya siguro habang nagpupukpok siya, ah, ano ba to, magsibago na kayo, magsisi na kayo sa mga kasalanan niyo kasi may darating na ulan, may darating na baha. At sinasabi niya yung kabutihan ng Panginoon sa lahat ng tao. Ang preacher of righteousness ay hindi siya popular. Hindi nga celebrity or ano yun, hindi ka sikat na vlogger, wala kang 14M na followers or viewers, di ba? Di lahat makikinig sa'yo, pero ang mahalaga, ikaw ay nagsasabi ng totoo mula sa Diyos, mula sa Panginoon. Ang preacher of righteousness ay consistent. Si Noah, hindi lang minsan nagsalita. Araw-araw, habang ginagawa niya yung ark, pinapahayag niya yung babala. Sinasabi niya yun everyday, di ba? Na, yun nga, may darating na ulan, may darating na baha, magsibago na kayo, dito yung tamang daan. Ah, magsi alis na kayo dun sa kasamaan nyo, di ba? Kahit anong sinasabi sa kanya ng mga nasa paligid niya, kung ano-ano. Hindi na natin alam kung ano pa yung siguro mga bad words na mas matitindi pa na sinabi kay Noah. Pero hindi siya natinag. Araw-araw, sinasabi niya yung habang ginagawa niya yung art. Ang preacher of righteousness ay may pananampalataya, may faith. Hindi pa umuulan, pero naniniwala siya sa sinabi ng Diyos. Kaya kahit walang ebidensya, siya ay kumilos. Ang ganda ng heart ni Noah, di ba? Hindi siya nagtanong sa Lord, hindi siya nakipag-argue kay Lord na bakit kailangan kong maggawa ng arko sa desert or wala namang ulan, wala namang bagyo, pero bakit kailangan kong magpukpok, di ba? Kailangan kong may ganitong kwarto-kwarto pa na napakalaki, tapos kami lang gagawa, walang ganun, wala siyang tanong. Pero naniwala siya sa sinabi ng Diyos kasi alam niya na kapag sinabi ng Lord, excuse me, maganda yung layunin nito para sa atin. Amen? Ano po ba yung may apply natin ito sa buhay natin? Number one, be like Noah. Sa mundo ngayon, maraming nakikita natin sa paligid, di ba? May maraming kasamaan, may mga violence, may war. Pero kahit mag-isa ka lang, isa lang tayo, stand for righteousness. Maging katwiran pa rin tayo ng Panginoon. Number two, preach with your life. Di mo kailangan maging pastor. Basta ang buhay mo ay nagpapakita ng kabutihan, pag-ibig at katotohanan. You are preaching. Amen? Number three, obey even when it doesn't make sense. Noah obey. Kahit walang ulan. Nag-obey siya eh. Wala man lang tanong-tanong. Nag-obey siya basta. Yung mga kahoy or siguro doon sa panahon natin, nag-order ng kahoy sa mga hardware, mga pako, martilyo. Wala siyang tanong. Basta siya kumilos. Minsan, ang utos ng Diyos ay mahirap intindihin, pero laging may layo. Amen? Kaya, kung tayo man ay binigyan ni Lord ng, kinausap tayo ni Lord, uh, binigyan tayo ng assignments natin na hindi natin maintindihan, gawin natin maging kagaya tayo ni Noah. We obey, kahit hindi natin naiintindihan. Amen? And I'm sure na may natutunan po tayo kahit sa maikling pag-aaral natin about sa preacher of righteousness. And may part 2 pa po yan next Thursday. Itong Thursday na darating. At huwag po kayong mawawala dahil napakaganda po na pinag-aaralan natin. Ang gusto ko pong iwan sa inyo ay maging katuwiran tayo ng Panginoon. Maging kagaya tayo ni Noah, maging preacher of righteousness tayo. Kahit hindi mo alam, kahit na wala kang idea dun sa pinapagawa ni Lord sa'yo. Just obey,
maging katuwiran po tayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, help us to be like Noah. Faithful, obedience, and bold in preaching ng righteousness. Lord, kahit hindi kami sikat, kahit kami lang mag-isa, tulungan mo kaming tumayo para sa iyo. Tulungan mo kaming maging bold. Tulungan mo kaming maging katuwiran mo, Lord God. And I pray, Lord, na magkaroon kami ng puso na ready to obey, quick to obey, Lord, sa lahat po ng mga instructions mo, sa lahat po ng mga sinasabi mo sa amin according to your word of God. Panginoon, marami pong salamat. Samahan niyo po kami. Salamat po, Lord, sa pagsama mo sa amin. Salamat, Lord, sa guidance mo sa amin. And I pray, Lord, na yung aming mga puso ay na-receive yung word na pinahagi mo po sa amin. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Back to you, Sir Grace. Lord Jesus. Maraming salamat, Lord, sa pagsama mo sa amin. Thank you, Lord Jesus, for you are a good Father. Thank you, Lord, that your word is alive and active, Lord God. And thank you, Father God, sa pagsama mo sa amin pong gawain. Thank you, Lord. Tinuruan mo kami na maging kagaya ng ating Panginoong Jesus na i-obey. Nag-obey siya sa kanyang daddy God, sa aming daddy God. I pray, Lord, na kami din ay maging kagaya ng aming Panginoong Jesus. Na nag-obey ng walang tanong-tanong, sumunod lang kami. And maraming po salamat, Lord, sa araw na ito. And thank you, Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you praise. Give you peace. Thank you, Lord. We bless you and we glorify you. In Jesus' name, amen. Amen.